makabalik po sila sa respective provinces nila. Siyempre po, very fluid yung ating sitwasyon pa rin sa Middle East, and yung ating pong iba't ibang departamento ay fully mobilized, and sabi ko nga earlier na we will go by the guiding principle of the President na safety first, at kami po sa House of Representatives ay kaya nga po ginawa namin yung hearing kahapon para makita namin kung ano yung mga kailangan po namin pang suportahan, and hindi po kami mag-aantubalik na sumuporta sa mga pangangailangan po ng ating departments to make sure that every Filipino is safe and protected. Yes. Do you see the need for Congress to pass a supplemental budget for the repatriation of Filipinos? Actually, napag-usapan din po namin yan kahapon, and if kailangan po yung supplemental budget, this institution will support that. Nagawa na po yung request ng executive for that? Alam ko that yesterday when I asked Administrator P.Y. Conanan, I believe that they have already. If I understood well yesterday. So ano naman po kami kahapon together with my co-chair, Chairperson Brian Revilla, that we will support and assist. Hindi lang po sa polisiya, if they need additional funds, ay susuporta po yung House of Representatives. Gusto ko rin is that a commitment from the leadership? Well, I think that because the President naman is also in full, with the President's statement, makikita ho naman natin na kaya po yung ating mga departamento is in 24/7 alert is because of the directive of the President. But aside from that, I also want to mention, ma'am, that meron ho tayong, I'm sure that you already know that meron ho tayong isang casualty, Mary Ann Velasquez de Vera, who is my kababayan from Pangasinan. She was struck by a debris after a attack, and nakikiramay po kaming lahat sa pamilya niya. Makikita ho natin yung vulnerability na ating OFWs. We have 2.4 to 2.5 million OFWs abroad. So malaki po yung human stake natin sa crisis na ito. Gusto ko rin pong iparating dun sa ating mga kababayan sa gitnang silangan na nandito kami, hindi ko kayo nag-iisa. Alam ho namin yung mga pangamba ninyo. We are closely also, we will also exercise our, we will continue to exercise our oversight powers here in Congress. Kahapon din, gusto kong ipaalam na meron ho tayong mga embahada na nag-join sa atin online, kahit po na yung iba, minsan na yung iba nating embahada ay kailangan pumunta sa mga safe shelters, pero nandyan pa rin ho sila para po ipaalam sa atin kung anong sitwasyon nila. At dun sa mga nanonood din ho sa atin kahapon dahil naka-live stream po tayo, I want to assure you that your government is behind you. At lahat po naman, I know that Secretary Kakdak also left, I think yesterday, to go to the Middle East. PY also left yesterday, I think, to go to Saudi Arabia, I believe. So, yun po. Kung ano yung assistance na binibigay din sa mga pamilya ng nasa OFW? Well, dun sa pamilya ni Mary Ann. Yung sa pamilya po ni Mary Ann, I think that first of all na they're really nagtutulungan po sila na makauwi agad dito yung labi niya. At the same time, I believe that they've already contacted the family also of Mary Ann, and I'm sure that yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya ay maibibigay rin ng ating pong gobyerno. Paano yung, aside dun sa livelihood assistance, paano po yung mga gustong bumalik na OFW once the situation has subsided? Actually, yun nga din po yung napag-usapan namin kasi kahapon, meron pong mga iba natin mga OFWs, iilan, narinig ko lang po kahapon na sinusundo na sila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan pero ayaw pa rin nilang umuwi. Siyempre iniisip nila yung na doon meron silang trabaho at hindi sila sigurado kung paano sila makakabalik doon. Well,
Aside from, syempre, yung mga uuwi na hindi natin maiwasan na maiba sa kanilang mga employers na hindi tayo makakasigurado din kung gaano katagal yung crisis na ito. So, the government is also focused on reintegration. Syempre po, mag-a-assist din po yung ating mga departments, yung mga concerned departments, kung sakasakaling matapos na po ito, pinagdadasal po natin matapos na ito, makabalik sila sa mga bansang pinagtatrabahuan nila. That's on my part po kasi may mga kumakalat po na AI videos na can cause scare sa ating mga kababayan, yung mga pag-atake. So, paano po ina-address ng ating pamahalaan ng Kongreso yung mga ganong instances? Actually, kaya nga po kahapon, na-take up din po yan kahapon kasi ayaw ho natin na mag-panic yung ating mga kababayan, pati yung mga pamilya nila dito. Kaya nga rin po, nag-set up po ng yung libreng tawag, di ba? Para po yung mga pamilya nila dito at yung mga OFWs natin, malaman nila first hand ng mga pamilya nila na ganito ang sitwasyon nila. In fact, sabi naman po ng ating mga embahada doon, that lahat po halos nung mga humihingi ng tulong sa kanila, alam nila kung saan nakatira at kung humingi po ng tulong, agad-agad doon pinupuntahan o tinatawagan nila itong mga OFWs natin doon. Kung according to Secretary Hans Cardac, nagkakaroon doon ng medyo mahirapan na pauwi yung mga ilang natin kababayan, may mga immigration issues. Ano kayo yung mga pwede natin itulong sa kanila, yung mga kaso na kababayan? Actually, yun po yung nagkakaroon lang ho ng problema kahapon. Well, we took that up also yesterday. Nagkakaroon lang naman po ng problema. Kunyari, meron silang mga previous cases, so hindi sila basta-basta makakauwi dahil hindi pa sila na-clear. Pero karamihan naman po, I think, is makakauwi sila. Yung gusto kong umuwi, yung gusto kong magpa-repatriate. Kaya kahapon lang naka-receive po ako ng message from may kababayan in Kuwait na gusto na po niyang umuwi. So, yun po, na-report na po natin. Sumulat na po ako sa Department of Foreign Affairs saka sa Overseas Migrant Workers. So, palagay ko, nagkakaproblema yung sa immigration, yung mga, for example, nag-overstaying or hindi naman po legal doon. And we have naman our Department of Foreign Affairs to assist them, di ba? Siguro pagka ganon, medyo it will take a little more time kasi nga yung mga papeles na has to be in place bago sila makauwi. Okay na po? Other matters. Pwede. Kasi there are reports that meron na daw pong at least 200 Congress na nag-express ng support for the impeachment of VP Sara Duterte. May lumapit na po ba sa inyo? Well, sa amin po, sa akin mismo, And ano party niyo po ba? lakas. So, wala pa naman pong lumalapit. Kasi ngayon po, di ba, parang inalaw natin yung committee na pakinggan, no, sa lahat ng mga sides, no, kung talagang as Committee on Justice, and it was allowed naman po na lahat po ng mga questions nila ay masagot din doon sa Committee on Justice. So far naman po wala. Wala pa naman pong lumalapit sa akin. Yun na. Wala eh. Ano? Salang mo pa yun? Oo, salang. Sige, go. Salang pa. Vic.